Ang kuwintas na ito ay sa anak kong babae, sigaw ng milyonaryo sa kasambahay. Ngunit ang revelasyong sumunod ay nagpaluha sa kanya sa harap ng todos. Puno ang bulwagan. Ang mga gintong ilaw ay kumikislap sa mga baso at ang malambing na tugtugin ay nagbibigay ng maringgal na himig sa paglulunsad ng bagong kumpanya ni Armando Villanueva. Umakyat siya sa entablado na may matatag na tingin, ngunit bakas sa mukha ang lungkot na hindi na nilamon ng panahon. Hinawakan niya ang mikropono, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita tungkol sa mga sakripisyong nagdala sa kanya roon. Binanggit niya ang hirap, ang mga pagkawala, at kung paanong ang kanyang asawa ang naging tunay na haligi ng lahat. Tahimik ang mga tao, hinahangaan ang tindig ng isang lalaking tila nakamit na ang mundo, ngunit sa loob ay may puwang na hindi kailanman napuno. Ang gabing ito ay alay sa babaeng nagturo sa akin lumaban at sa anak naming kinuha ng napakaaga. Sabi niya, halos maputol ang tinig. Nagtinginan ang mga bisita bilang paggalang. Nagpatuloy siya, inalala ang aksidente, ang biglaang balita, ang lasing na driver, at ang mga tao ng paghahanap na nauwi sa wala. Hindi namin kailanman natagpuan ang katawan ng anak ko, at ang kuwintas na ginawa mismo ng ina niya, nawala rin. Simbolo iyon ng pag-ibig ng pamilyang naglaho. Kumalat ang katahimikan sa bulwagan, kahit ang musika ay tumigil. Si Rafael Villanueva, ang nakatatandang anak, ay nakatingin sa ama ng may halong paghanga at pag-aalala. Alam niyang hindi lang ito isang talumpati, kundi isang sugat na muling bumuka. Ngunit isang bagay ang gumambala kay Armando. Sa dulo ng bulwagan, may babaeng tahimik na naglilinis ng mga baso at napkin. Si Clarice, isang batang kasambahay na kinuha lang para sa gabing iyon. Napako ang tingin niya sa leeg ng dalaga. Mula sa ilalim ng simpleng kuwelyo ng uniforme ay kumislap ang isang handmade na kuwintas na may mga makukulay na butil at palawit na hugis bulaklak. Ang eksaktong kuwintas na binanggit niya ilang sandali lang ang nakalipas. Kumabog ang dibdib ni Armando. Nangalog ang kamay niyang may hawak ng mikropono. Tumigil siya sa pagsasalita, bumaba ng entablado at nagbulungan ang mga tao, hindi alam ang nangyayari. Nataranta si Clarice nang mapansin ang biglaang paglapit. Papalapit si Armando, taglay ang galit at pagkabigla sa mga mata. "Saan mo nakuha ang kwintas na yan?" Tanong niya ng mariin, nakalimutang nakatingin sa kanila ang lahat. Napatitig lang siya, hindi makasagot. "Ang kwintas na iyan ay sa anak ko. Ninakaw mo, hindi ba?" Tahimik ang lahat. Nanginginig, sumagot si Clarice. "Ginoo, hindi ko ninakaw ito. Sa akin na ito simula pa noon." Hindi siya pinakinggan ni Armando. "Sinungaling, nawala iyan sa aksidenteng kumitil sa buhay ng anak ko." Mabilis na lumapit ang supervisor ng cleaning team, pawis at kabado. Humingi siya ng paumanhin sa milyonaryo at sa takot na mawalan ng kontrata, sinabi ng malakas na tanggal na si Clarice, "Kailangan ko ang trabahong ito. Pakiusap, umaasa ang ina ko sa akin. Wala na kaming pera." Pagmamakaawa ng dalaga, nangingilid ang luha. Ngunit mariing inutusan siya ng supervisor na umalis agad. Napuno ng bulungan at mapanghusgang tingin ang bulwagan. Si Armando, nanginginig sa galit at sakit, ay tumalikod at lumabas. Sinubukan siyang pigilan ni Rafael. "Tama na papa, wala na itong mababago." Ngunit itinulak siya ng ama at tuluyang naglaho sa pinto. Lumabas si Clarice, luhan at yakap ang maliit na bag na naglalaman ng kaunting gamit. Sa labas, malamig ang simoy ng madaling araw, tila pinaparusahan pa siya. Naglakad siya ng walang direksyon, inuulit sa isip ang mga salita ng milyonaryo. "Ninakaw ko ba? Pero akin talaga ito." Bulong niya, hindi malaman kung umiiyak sa hiya o sa takot. Ilang minuto pa, lumabas si Rafael, hindi makalimutan ang tagpong iyon. Ang larawan ng batang babae na hinamak at ng pamilyar na kuwintas ay bumabagabag sa kanya. Sumakay siya sa kotse at nagmaneho hanggang makita si Clarice na naglalakad mag-isa. Huminto siya sa gilid ng kalsada at bumaba. "Sandali," tawag niya, ngunit napaatras ang dalaga. "Ayokong magulo pa, pakiusap, tinanggal na ako." Itinaas niya ang mga kamay, tanda ng kapayapaan. "Hindi ako narito para doon. Gusto ko lang makipag-usap." Nag-alinlangan siya, ngunit nakita sa mukha ng lalaki ang katapatan. Huminto sila sa isang bakanteng waiting shed,
May ilaw mula sa mahinang poste. Tumingin si Rafael sa kwintas at mahinahong nagtanong, "Maaari mo bang sabihin kung saan galing ito?" Huminga ng malalim si Clarice. "Hindi ko talaga alam. Bata pa ako, suot ko na ito. Ang tanging naalala ko, nagising ako isang araw sa gitna ng gubat. Marumi ang damit ko, mag-isa ako, naglakad ako hanggang sa may baryo at inampun ako ng mga tao roon. Hindi ko na nalaman kung sino ako dati. Siguro natumba ako, nabagok ang ulo, nakalimot. Hindi ko alam." Tumahimik si Rafael, mabigat ang dibdib. "Ilang taon ka noon?" tanong niya. Nag-isip si Clarice. 7 taon, matagal na yon. Mula noon isang babaeng nagngangalang Amara ang nagpalaki sa akin. Siya na ang tinuring kong ina. Wala nang nagsabi sa akin ng iba. Napalunok si Rafael. Ang mga taon ay eksaktong tugma sa pagkawala ng kapatid. 7 taon, bulong niya, pinipigilan ang emosyon. Sinubukan niyang manatiling kalmado. "At doon ka na lumaki sa baryo?" Tumango siya. "Oo, kilala ako ng lahat roon. Payak lang, pero doon ko natutunan ang lahat. Hindi ko alam kung bakit mahalaga ang kwintas na ito sa tatay mo. Pero para sa akin, ito lang ang tanging alaala ng pagkabata ko." Naroon siya at pinagmasdan ang palawit ng mas malapitan. Ang parehong disenyo na palaging iginuguhit ng kanyang ina sa lahat ng kwaderno. Ang bulaklak na may 5 talulot. "Naiintindihan ko," sabi niya, pilit na pinipigil ang kaba. "Patawad sa lahat ng nangyari. Hindi dapat ginawa ng tatay ko iyon." Tumingin si Clarice sa sahig. Nagagalit siya at naiintindihan ko, pero hindi ko kayang maturing na magnanakaw. Ang trabahong iyon na lang ang meron ako ngayon. Tiningnan niya ang relo at umatras ng isang hakbang. "Kailangan ko nang umalis. Baka makahanap pa ako ng ibang event na malilinis ko para mabawi ang nawala. Kung makarating ako ng maaga, tatanggapin pa nila ako." Ngumiti ng bahagya si Rafael. "Hindi mo kailangang magpaliwanag pa. Pero ipinapangako kong hindi ko sasabihin kahit ano sa tatay ko. Basta, mag-ingat ka, ayos?" Tumugon siya ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagod na titig, saka dahan-dahang lumakad palayo. Nanatiling nakatayo si Rafael. Pinagmamasdan itong mawala sa kanto. Sumakay siya sa kotse, ngunit hindi niya magawang paandarin ang makina. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang gallery, at tinitigan ang lumang litrato ng kapatid niyang babae, suot ang kaparehong kwintas. Pagkatapos ay tiningnan niya ang larawang kuha niya kanina, si Clarice na may suot ding ganoon. Hindi ito maaring maging pagkakatulad lang, naisip niya. Mabilis ang tibok ng puso, pinaghalong takot at pag-asa. Tahimik ang gabi nang dumating si Clarice sa bahay. Ang mahabang paglalakad papunta sa baryo ay mas mabigat kaysa dati. Bawat hakbang ay may kasamang kirot ng hiya at pangamba. Pagbukas niya ng pintuang kahoy, nadatnan niya si Amara, ang kanyang ina, nakaupo sa mesa at tinatahi ang punit na tela sa liwanag ng kandila. "Bakit ang tagal mong umuwi, anak?" tanong nito. Inaangat ang pagod na mga mata. Sumagot si Clarice na nanginginig ang boses. "May nangyaring masama, inay. Hinamak ako sa harap ng lahat." Napahinto si Amara at agad na tumayo. May halong pag-aalala. "Ano bang nangyari?" "Ilang araw nang walang kuryente sa bahay at ang tanging ilaw ay mula sa maliliit na apoy. Ang amoy ng gas at ang tunog ng mga kuliglig sa labas ay lalong nagpaalala sa agwat ng marangyang pista at sa kahirapan ng kanilang tahanan." Ikinuwento ni Clarice ang lahat, ang lalaking nang akusa, ang kuwintas at kung paano siya pinaalis. "Tinawag niya akong magnanakaw," sabi niya. "Pag-aari raw ng anak niya itong kuwintas, yung matagal ng patay. Hindi ko maintindihan, inay. Sa akin na talaga ito mula pa noon," sabi niyang pigil ang luha. Nanlaki ang mga mata ni Amara. "Diyos ko, anak, ano bang gusto ng lalaking iyon sa'yo? Mapanganib ang mga mayayaman, Clarice. Kalimutan mo na lang sana iyon." Umiling si Clarice, halatang balisa. "Paano ko kakalimutan? Pinahiya niya ako sa harap ng lahat. At dahil lang sa bagay na suot ko mula pagkabata." Huminga ng malalim si Amara at lumapit, hinawakan ang kwintas. "Siguro mas mabuting itago mo muna. Ang mga taong gaya nila, akala nila kaya nilang gawin ang kahit ano. Ayokong makita kanilang suot yan ulit." Umatras ang dalaga. "Hindi ko ito aalisin, inay. Ito lang ang natitirang alaala ko ng kabataan ko. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling, pero kapag wala ito, parang may nawawala sa akin." Tumahimik si Amara, pinagmamasdan ng anak na mahigpit na hawak ang kwintas.
at naunawaan niyang walang silbi ang mangumbinsi pa. Buong gabi, halos hindi sila nag-usap. Naghanda si Amara ng mahinang kape at pinaghati nila. Kumain silang tahimik habang ang patak ng ambon sa labas ang tanging tunog na nakaaliw. Kaunti lang ang tulog ni Clarice, puno ng magulong alaala at bigat sa dibdib. Si Amara naman ay nanatiling gising, nakatanaw sa bintana, nag-aalala sa kung anong dadalhin ng kinabukasan. Kinabukasan ng umaga, pumasok ang liwanag ng araw sa bintana ng mansyon ni Armando Villanueva. Nakaupo si Rafael sa opisina, nakatungo, nakapatong ang mga siko sa mesa. Buong magdamag niyang inalala ang bawat salitang sinabi ni Clarice. Hindi ito mukhang kasinungalingan. Ang paraan ng pagkukwento niya, ang paggising sa gubat, ang edad niya noon, ang baryong kumupkop sa kanya, lahat ay tugma sa panahon ng aksidente. Posible kaya? Bulong niya habang binubuksan ang lumang folder na may mga ginupit na artikulo ng dyaryo tungkol sa kaso. Muling binasa ang ulat. Bumagsak daw ang bus sa isang bangin malayo sa lungsod. Hindi kailanman natagpuan ang katawan ng bata. Mabilis ang tibok ng puso ni Rafael. Ang baryo malapit sa bangin, bulong niya, inaalala ang sinabi ni Clarice. Ang mga pagkakatulad ay tila nagkakaugnay na parang piraso ng palaisipan. Alam niyang kung sasabihin niya ito sa ama nang walang patunay, baka tuluyang masira si Armando. Ako na mismo ang titingin, desisyon niya. Tumayo siya, kinuha ang jacket at lumabas ng walang sinasabi kahit kanino. Ilang oras ang lumipas at umaandar na ang kotse ni Rafael sa makitid na daang putik, napapaligiran ng matatayog na puno. Matagal nang walang signal ng cellphone at tila nakalimutan na ng panahon ang lugar. Pagdating niya sa baryo, nakita niya ang mga maliliit na bahay na gawa sa kahoy, mga batang naglalaro ng walang sapin sa paa, at mga babaeng may bitbit na timba ng tubig. Payak ang tanawin, ngunit may kakaibang init at kabutihan dito. Huminto siya at pinagtitinginan ng mga tao, may halong kuryosidad at pag-iingat. Ngumiti si Rafael ng magalang. Magandang hapon. Isa akong negosyante mula sa syudad. Dumating ako rito para makilala ang ilang komunidad at makatulong sa mga pamilyang nangangailangan. Tumingin sa kanya ang isang matandang lalaking may suot na sombrerong dayami. Tulong? At ano naman ang kapalit niyan? Tanong nitong may pag-aalinlangan. Nanatiling kalmado si Rafael. Wala, gusto ko lang tumulong. May dala akong pagkain at mga panlinis. Maari ko bang iwan sa inyo? Unti-unting lumambot ang kanilang mga mukha at inanyayahan siyang pumasok. Inalok siya ng tubig at masiglang tinanggap bilang panauhin. Pagkatapos makipag-usap sa ilang mga taga-nayon, nagsimula siyang magtanong ng banayad. Luma ba itong baryo ang kanyang naging alalang tanong? Isang babae ang sumagot na oo at sinabi na karamihan sa kanila'y nakatira rito sa loob ng maraming henerasyon. At lahat ba ng mga batang dito ay dito isinilang? Mariin niyang itinuloy. Tumingin ang babae sa iba at nagpalitan ng tingin ang mga nakapaligid nang hindi sumasagot. Isang nakakakilabot na katahimikan ang nabuo. Nagkunwari si Rafael na walang interes, ngunit sa loob-loob niya ay gumagalaw ang puso. Kausap ko kasi ang isang dalagang nagsabing taga rito, ang pangalan niya ay Clarice, napakagalang na babae. Agad na nagbago ang hugis ng mukha sa pangalan. Ilan ang lumikas ang tingin, may ilan namang lumayo. Ang nakasakay na lalaki na may sombrero ay kumiro at mahina ang salita. Ang dalagang iyon ay hindi anak ng sino man dito, Ginoo. Si Amara ang nag-alaga sa kanya, ngunit walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Nagkunwari si Rafael na nagulat. Paano iyon? Akala ko taga-baryo siya. Tumawid ang mga braso ng lalaki. Natagpuan siya ni Amara, maraming taon na ang nakalilipas. Hindi na maalala ng batang iyon ang anuman. Palagi naming iniiwasang pag-usapan ito dahil naniniwala siyang dito siya isinilang at ayaw nang ipaliwanag ni Amara pa. Sabi niya, gawa ito ng Diyos. Nagpanggap si Rafael na hindi masyadong naapektuhan, ngunit alam ng kanyang puso ang kabigatan. Naiintindihan ko, salamat sa inyong pagkukwento. Umiling ang matanda at sinabi, huwag lang po ninyong sabihin sa dalaga, hindi niya ito alam at labis na ang pinagdaanan ni Amara. Huwag pong galawin ang nakaraan, Ginoo. Nangako si Rafael na igagalang ito, ngunit alam niya sa sarili na hindi sapat iyon. Kailangan niyang bumisita kay Amara. Dumaan ang mga oras ng mabagal.
Mga bata ang tumatakbo sa makipot na daang lupa. Ang mga babae ay nagsusunog ng mga nakapilang damit at ang mga tunog ng baryo ay unti-unting humina hanggang ang natira na lang ay mga huni ng ilang ibon. Tumingin si Rafael sa abot talampas, sinusubukang kontrolin ang kaniyang pagkabalisa. Kung totoo ito, kailangang malaman ng ama ko. Ngunit paano kung hindi? Paano kung sakit lang ang dinudulot ko sa isang pamilya na tahimik namumuhay? Bulong niyang sa sarili. Nang ang langit ay naging kulay kahel, nasilayan niya ang isang babaeng naglalakad sa daang bato. May daladalang supot ng prutas at may pagod na mga mata. Si Amara iyon pabalik mula sa isang pansamantalang trabaho sa ibang lugar. Tumayo si Rafael, inayos ang kaniyang kamiseta at lumapit sa kanya. Magandang hapon po, Ginang Amara. Paumanhin po sa biglaang pagpunta. Ako po yung lalaki na dumating kanina kasama ang mga donasyon, magalang niyang sabi. Nagulat si Amara ngunit tumugon ng may kabaitan. Ah, oo nga, may nasabi sa akin. Kayo po yung lalaki mula sa syudad. Nagpunta para tumulong sa mga tao rito. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ngumiti si Rafael ng bahagya. Sa katunayan, nais ko sanang makipag-usap ng kaunti pa. Sobra po ang maganda ng sinasabi nila sa inyo rito. Sabi nila, kayo po ang nagpapanatili ng pagkakaisa sa baryo. Si Amara na may kaba sa loob ngunit natutuwa ay nagsuno sa kanya upang maupo sa isang maliit na beranda. Gagawin ko po ang makakaya, anak. Mahirap ang buhay dito, ngunit nagtutulungan tayo. Ganyan tayo nabubuhay. Pinagmasdan niya ang payak na paraan ng kaniyang pagsasalita. Hindi pa batid na malalayo na ang magiging usapan. Pagkalipas ng ilang minuto ng magaan na usapan tungkol sa baryo, dahan-dahang isinulong ni Rafael ang nais niyang malaman. Sabi rin nila na meron po kayong anak na babae na ang pangalan ay Clarice. Nakilala ko po siya. Sobrang magalang, masipag, mukhang mabuting tao. Agad nang ngumiti si Amara. Kitang-kita ang pagmamalaki sa kaniyang mukha. Ang anak ko ay ang tanging mayroon ako. Mula bata pa siya ay nagsisikap na. Wala siyang sinasayang para tumulong sa loob at labas ng bahay. Ang puso ni Clarice ay dalisay, Ginoo, at karapat-dapat siya sa mas mabuting kinabukasan kaysa sa lupang ito. Nanatili si Rafael ng kalmado ang tono. Pwede po ba akong magtanong ng isang bagay na personal? Totoo po ba na dito sa baryo isinilang siya? Dahan-dahan na nawala ang ngiti ni Amara. Siya ay nagalaw sa bangko, hindi komportable at inilikot ang tingin. Bakit po ninyo nais malaman iyon? Mahina niyang tanong. Huminga si Rafael ng malalim. Dahil may ibang sabi sa akin, sabi nila hindi po siya anak niyan sinuman rito. Sabi nila, inalagaan po ninyo siya. Nanahimik si Amara. Ilang segundo ang lumipas at ang katahimikan ay sinabayan lamang ng malayong tahol ng isang aso. Sino po ang nagsabi nito sa inyo? Tanong niya, pilit na pinipigilan ng kaba. Tumugon si Rafael ng may katiyakan, ngunit hindi may galit. Hindi po mahalaga kung sino ang nagsabi. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Ikaw po ba ang tunay na ina ni Clarice? Nagtila si Amara. Nangingibabaw ang luha sa kaniyang mata halos agad. Hindi po ako. At siya'y tumigil, ang boses ay may bahagyang pagluha. Naghinay-hinay si Rafael sa katahimikan. Binibigyan siya ng pagkakataon na magpatuloy. Dinampot ng babae ang kaniyang mukha at nagsimulang magsalita na parang hinihila ang bigat na matagal nang nakatago. Natagpuan ko po ang batang yon noon pa man, Ginoo. Isa pa lamang siyang bata, walang malay, nahulog sa gitna ng gubat. Marumi ang katawan niya, luway ang damit at may kuwintas sa kaniyang leeg. Nataranta ako. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Nang makita kong humihinga siya, dinala ko sa bahay at inalagaan siya. Sa mga sumunod na araw, nagising siya na litong-lito, hindi makaalala ng anuman. Ang tanging sinasabi niya ay ang pangalang Clarice. Wala nang iba. Walang apelyido. Matyagang nakikinig si Rafael, bawat detalye ay parang piraso ng palaisipan na nagsisimulang magsanib. Nagpatuloy si Amara. Sinubukan kong alamin kung may pamilyang naghahanap sa nawawalang bata ngunit walang lumitaw. At sa paglipas ng panahon, nagsimulang isipin kong ipinadala sa akin ng Diyos ang bata. Hindi ako nagkaroon ng sariling anak. Palagi kong hinihiling ang isang himala at inakala kong pinakinggan ako niya. Pinalaki ko si Clarice bilang anak ko. Siya ang nagbigay kahulugan sa buhay ko.
Tahimik na dumaloy ang luha. Bakit po ninyo hindi sinabi sa kanya ang nangyari? Tanong ni Rafael habang nananatiling may paggalang ang tono. Umiling si Amara dahil napakabata pa niya noon at pagkatapos ay lumaki siyang naniniwalang dito siya isinilang. Paano ko iyon sasabihin sa kanya? Paano ko ipapaliwanag na baka may ibang pamilya siya sa isang lugar? Natakot ako. Takot na aalis siya. Takot din na isipin niyang ninakaw ko siya. Kaya't itinago ko ang lahat sa sarili ko. Alam kong mali iyon pero minahal ko siya na parang dugo ng dugo ko. Tahimik lang si Rafael. Hindi alam kung saan magsisimula. Totoo ang tinig ng babae at malinaw sa kanyang mga mata na walang kasinungalingan, walang masamang hangarin, tanging ang pagmamahal ng isang inang nagmahal sa batang natagpuan sa gitna ng kawalan. At ang kuwintas na iyon, suot pa rin ba niya? Tanong niya, bagaman alam na ang sagot. Tumango si Amara. Hindi niya iyon tinanggal kailanman. Sinabi niyang iyon lang ang natitirang alaala ng pagkabata niya. Minsan naisip kong itago iyon. Natakot ako na baka may tagalunsod na magtanong pero hindi ko nagawa. Bahagi na iyon ng pagkatao niya. Pinadaanan ni Rafael ang mga kamay sa mukha. Ramdam ang bigat ng natuklasan. Ngayon ay sigurado na siya, si Clarice ang batang nawala sa aksidente. Ang mga petsa, ang lugar, ang kuwintas, lahat ay nagtagpo. Alam mo kung ano ang ibig sabihin nito, hindi ba? Tanong niya ng mahinahon. Sa tingin ko alam ko ang iniisip mo, sagot ni Amara, halatang balisa. Pero pakiusap, huwag mo munang sabihin hindi pa handa si Clarice. Ang buong buhay niya naniwala siyang dito siya ipinanganak. Kung sasabihin mong mali iyon, baka masira siya. Sandali lang. Para patuloy naming maiparating ang ganitong mga kwentong nagbibigay inspirasyon ng libre, hinihiling naming mag-iwan ka ng like at mag-subscribe sa aming channel. Ikomento ang salitang muling pagkikita sa ibaba. Maraming salamat at magpapatuloy tayo sa kwento. Huminga ng malalim si Rafael at tumingin sa lupa. Hindi ko siya gustong saktan, pero karapatan ng ama ko na malaman na wala ang anak niya at hindi pa rin siya nakabangon at kung siya nga talaga, naputol ang salita niya nang biglang umiyak si Amara. Maghintay ka lang ng kaunti. Bukas nandito siya at maaari mo siyang kausapin. Hayaan mong ako ang kasama. Kailangan niyang marinig ito ng maayos, hindi bilang isang dagok. Ipinapakiusap ko, huwag kang gagawa ng kahit ano nang hindi mo ako sinasabi. Tinitigan ni Rafael ang takot sa mukha ng babae at nakaramdam ng bigat sa lalamunan. Sige, sagot niya sa wakas. Babalik ako bukas. Tumango si Amara habang pinupunasan ang mga luha. Salamat, wala akong ibang hangad kundi ang kabutihan ng anak ko. Tumayo si Rafael at tumingin sa kalsadang naglalaho sa pagitan ng mga puno. Darating ang katotohanan, Senyora Amara, at walang masasaktan kung darating ito sa tamang paraan. Pagkasabi niyon, siya ay umalis. Kinabukasan, bago pa man uminit ang araw, dumating si Clarice mula sa bayan. Kita sa kanyang mukha ang pagod at sa mabagal na hakbang ang pagkadismaya. Wala siyang nakuha ni isang trabaho ni pag-asang pagkakakitaan. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Amara na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang isang tasa na nanginginig sa mga kamay. Ma, may nangyari ba? Iba ka simula pa kahapon, tanong niya, inilapag ang bag sa mesa. Pilit ngumiti si Amara, ngunit nanginginig ang tinig. Wala anak, pagod lang ako. Pero gusto kong dito ka lang ngayon. Kailangan nating mag-usap mamaya. Napakunot ang noo ni Clarice. Mag-usap tungkol saan? Ibinaba ni Amara ang tingin. Pangako mo lang na hindi ka aalis. Umupo si Clarice, halatang nag-aalinlangan. Ma, anong nangyayari? Nakakatakot ka. Hindi sumagot si Amara, abala sa paghahalo ng kape gamit ang nanginginig na kutsara. Muling nagtanong si Clarice, ngunit ang tanging sagot ay, maghintay ka lang anak. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay. May alam si Amara na hindi niya kayang sabihin. Dahan-dahang lumipas ang oras. Makalipas ang isang oras, narinig nila ang mga yabag mula sa labas. May paparating. Agad na binuksan ni Amara ang pinto at tumambad si Rafael Villanueva, ang lalaking dumating sa baryo kahapon. Ginong Rafael? Tanong niya nagulat. Magalang siyang tumugon. Ma'am Amara, pasensya na pero kailangan kong makausap kayong dalawa. Nang marinig ni Clarice ang tinig, agad siyang tumayo. Kayo? Naalala ko kayo. Nag-usap tayo noong gabing iyon pagkatapos ng party. Dahil sa kwintas, hindi ba? Tumango si Rafael, sinusubukang manatiling kalmado. Oo,
Pero ngayon nandito ako dahil may isang napakahalagang bagay na kailangan mong malaman. Tiningnan siya ni Clarice, litong-lito. Ano bang ginagawa ng isang mayamang lalaki sa ganitong liblib na lugar? Hindi ba dapat nasa lungsod ka kasama ang pamilya mo? Huminga ng malalim si Rafael. Dahil sa pamilya ko kaya ako nandito. Tumahimik ang paligid. Ipinulupot ni Clarice ang mga braso sa dibdib. Hinihintay siyang magpatuloy. Tumingin muna si Rafael kay Amara bago nagsalita at napayuko ang babae, halatang kinakabahan. Naalala mo siguro ako noong gabing iyon at naalala mo rin kung paanong nagkagulo nang makita ng ama ko ang kwintas mo. Nawalan siya ng sarili dahil ang kwintas na iyon ay pag-aari ng kapatid kong nawala. At ang aksidente, nangyari iyon dito mismo sa lugar na ito. Nanlamig ang katawan ni Clarice. Ano dito? Halos hindi niya masabi. Tumango si Rafael. Oo, dito malapit. Maraming taon na ang nakalipas. Umatras siya ng 2 hakbang, napasandal sa dingding. Hindi, imposible iyon. Dito na ako lumaki. Ngunit sa loob niya may gumagalaw mga piraso ng alaala na kumikislap sa isip. Ang ugong ng makina, ang hampas ng hangin sa bintana ng bus at isang tinig na sumisigaw ng pangalan niya. Diyos ko, bulong niya, hawak ang ulo. Agad na lumapit si Amara, nag-aalala. Anak, huwag kang matakot. Baka nagkataon lang ito. Tumingin si Clarice kay Rafael, nalilito. Ano bang ibig mong sabihin? Na ako ang kapatid mo? Baliw na ideya iyan. Hinugot ni Rafael ang ilang lumang litrato mula sa bulsa at iniabot sa kanya. Tingnan mong mabuti, ito ang nanay ko at ito naman ang batang nawala. Kinuha ni Clarice ang mga larawan na nanginginig ang kamay. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ang batang nasa larawan ay may parehong hugis ng mukha, parehong mga mata. At ang parehong kuwintas, halos mabitawan niya ang mga ito. Hindi ito maaaring totoo, bulong niya. Ngunit malinaw, ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Nang makita ni Amara ang reaksyon ng anak, nagsimula siyang umiyak. Clarice, pakiusap, pakinggan mo ako. Kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Napalingon si Clarice, halatang naguguluhan at natatakot. Totoo? Anong totoo? Pinunasan ni Amara ang mukha gamit ang mga kamay at nagsalita ng may hirap. Natagpuan kita, anak. Isa ka lang maliit na bata noon. Nakahandusay sa gitna ng kagubatan. Sugatan ka, marumi, at suot mo ang kuwintas na iyan. Hindi mo maalala kung sino ka. Ang tanging sinasabi mo lang ay ang pangalang Clarice. Dinala kita pa uwi, inalagaan, at itinuring na parang tunay kong anak. Sumpa ko, gusto ko lang kitang protektahan. Parang umikot ang mundo kay Clarice. Ilang segundo bago niya maunawaan ang narinig. Ibig sabihin, lahat ng alaala ko, peke. Hinawakan ni Amara ang mga kamay ng anak, humahagulgol. Hindi iyon kasinungalingan, anak. Mahal kita na parang ako mismo ang nagsilang sayo. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin. Natakot akong mawala ka sa akin. Huminga ng malalim si Clarice, pinipigilan ng luha. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba. Walang sino mang nakapagsabi kung saan talaga ako galing. Pero hindi ko tinanong, inay, ayokong saktan ka. Tahimik na pinagmamasdan ni Rafael ang lahat, walang alam kung paano makikialam. Tumingin si Clarice sa kanya at nagtanong, anong mangyayari ngayon? Paano ka nakasisiguro? Tumugon si Rafael ng matatag, wala pa akong ebidensya pero ang lugar, ang petsa, ang kuwintas at ang mga alaala, masyadong magkaugnay para baliwalain. Hindi ako pumunta rito para agawin ka. Pumunta ako para tulungan kang malaman kung sino ka talaga. Huminga ng malalim si Clarice, sinusubukang unawain ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Lahat ng meron ako, lahat ng pagkatao ko nandito. Tapos ngayon sinasabi mong baka nagsimula sa ibang paraan ang buong buhay ko. Tumango si Rafael. Nauunawaan ko, pero kung gusto mong makuha ang mga sagot, kailangan mong makaharap ang tatay ko. Siya lang ang makapagpapatunay. Pinunasan ni Amara ang luha at tumingin sa anak na may takot. Kung pupunta ka roon, baka agawin ka niya. Hindi ko kakayanin iyon. Mahigpit na hinawakan ni Clarice ang mga kamay ng ina. Walang magbabago sa atin. Ikaw ang nagpalaki sa akin, nagturo ng lahat ng alam ko. Kahit may iba akong pinagmulan, ikaw pa rin ang nanay ko. Lalong humagulgol si Amara at niyakap ang anak ng mahigpit. Dapat noon ko pa sinabi, pero nanaig ang takot. Mahinang tugon ni Clarice.
Hindi na mahalaga ngayon. Lumabas na ang katotohanan. Bahagyang nakahinga si Rafael, ngunit nanatiling maingat ang tinig. Kung papayag kayo, maaari ko kayong dalhin ngayon para makausap ang tatay ko. Nangangako akong hindi ko kayo iiwan. Nagkatinginan ng mag-ina. Tumango si Clarice, litong-lito ngunit determinado. Sige, gusto kong malaman kung saan talaga ako galing. Gusto kong maunawaan ang lahat. Hinaplos ni Amara ang buhok ng anak at pinilit ngumiti. Sasamahan kita, pero tandaan mo anuman ang mangyari, mananatili kang anak ko. Pagkatapos niyon sumakay silang tatlo sa sasakyan, handang harapin ang katotohanan. Dahan-dahang umakyat ang kotse ni Rafael Villanueva sa mahabang daan ng mga bato patungo sa mansyon. Bumukas ng mabagal ang gate na bakal at nanahimik sina Clarice at Amara habang pinagmamasdan ang lawak ng lugar. Malalaki ang mga bintana, perpekto ang mga hardin, at maliwanag ang mga ilaw sa entrada. Nilibot ni Clarice ng tingin ang paligid, tila hindi makapaniwala. Hindi pa ako nakapunta sa ganitong lugar, mahina niyang sabi. Hinawakan ni Amara ang kamay ng anak. Huwag kang matakot, anak. Nandito lang tayo para linawin ang lahat. Huminga ng malalim si Rafael habang inaayos ang sasakyan. Nasa bahay ang tatay ko. Hindi niya alam na parating tayo, pero mas mabuti iyon. Kailangan nang sabihin ang totoo. Sumunod ang mag-ina sa binata papunta sa loob. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig at ramdam ang bigat ng yaman at lamig ng bahay ng isang lalaking matagal nang nabubuhay mag-isa. Binuksan ng isang katulong ang pinto at inihayag ang pagdating ni Rafael. Mula sa itaas may malakas at matatag na tinig na nagtanong kung sino ang kasama niya. Ilang sandali pa lumitaw si Armando Villanueva sa tuktok ng hagdan, may seryosong at pagod na mukha. Pagkakita kay Clarice, biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Ikaw, gulat niyang sabi, anong ginagawa ng babaeng ito rito? Dumating ka na naman para asarin ako? Sinabi ko na, ayokong pag-usapan pa ito sa bahay ko. Nanatiling tahimik si Clarice, hindi makapagsalita. Lumapit si Rafael ng isang hakbang. Tatay, pakiusap, pakinggan mo ako. Dinala ko sila ni Ginang Amara dahil may mahalagang bagay kang kailangang malaman. Bumaba si Armando ng mabilis, halatang inis. Ayoko nang makarinig pa. Sapat na ang kahihiyang idinulot ng kwentong iyan. Tumaas ang boses ni Rafael. Tay, makinig kayo, maaaring siya ang kapatid ko. Biglang tumahimik ang paligid. Napatigil si Armando sa gitna ng hagdan, tila hindi makapaniwala. Ano ang sinabi mo? Napalunok si Rafael. Maaring siya ang kapatid ko, ang anak ninyong nawala sa aksidente. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang kamay ni Clarice, pinipigilang manginig habang dahan-dahang lumalapit si Armando, litong-lito ang mukha. Kalokohan ito, gawa-gawa lang, niloloko ka, Rafael. Nanatiling kalmado ang anak at inilabas mula sa bulsa ang isang folder. Hindi ito imbento, pumunta ako sa baryo, kinausap ko ang mga tao roon. Ikinwento nila ang tungkol sa batang natagpuan sa kagubatan, walang malay at may kwintas sa leeg. At ang babaeng nag-alaga sa kanya ay narito ngayon. Si Amara ang nagpalaki sa kanya. Tiningnan ni Armando si Amara nang may matinding pagdududa. Kayo pala ang nasa likod nito? Gusto niyong pagsamantalahan ang sakit ko? Nanginginig ang boses ni Amara nang sagutin, Ginoo, wala akong hinihingi. Gusto ko lang malaman niyo na hindi ko kailanman ginusto ang masama. Natagpuan ko lang ang batang ito at inalagaan ko siya na parang sarili kong anak. Hindi ko naisip kahit kailan na maaari pala siyang maging anak ninyo. Umiwas ng tingin si Armando, halatang nanggingit-ngit. Akala ninyo ba'y maniniwala ako sa ganyan? Na ang anak kong nawala ay nabuhay ng lahat ng taon na ito sa isang baryong walang pangalan? Kalokohan niyan. Sa wakas ay naglakas loob si Clarice na magsalita. Hindi po ako nagsisinungaling. Wala po akong alam kung sino talaga ako. Ang tanging natatandaan ko, isang araw ay nagising akong mag-isa sa gubat. Naalala ko ang ugong ng makina, ang malakas na hangin na pumapasok sa bintana, at ang tinig ng isang taong sumisigaw. Pagkatapos noon, wala na. Napakunot ang noo ni Armando. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Clarice. Sa tingin ko po nasa isang bus ako. Natatandaan kong natakot ako, nakita kong bukas ang pinto at tumalon ako. Pagkatapos noon, puro gubat na lang ang naalala ko. Nagising akong sugatan, walang maalala,
at simula noon nabuhay akong si Clarice, anak ni Amara. Lumapit si Rafael at inilapag sa mesa ang ilang lumang larawan. Tingnan niyo, Itay, pareho ang kwintas. Pareho rin ang mukha niya sa batang nasa larawan. Tinitigan ni Armando ang mga larawan pagkatapos ay si Clarice. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Ang kwintas na ito, mahina niyang sambit. Hinawakan ni Clarice ang leeg at inalis ang alahas upang ipakita. Ito po iyon, Ginoo. Akin po ito mula pa noon. Dahan-dahan niya itong kinuha, pinagmamasdan ng bawat detalye. Nakilala niya ang munting palawit na bulaklak na gawa ng kanyang asawa, ang kulay ng mga butil at ang sinulid na siya mismo ang tumulong itali. Hindi maaari, mahinang sabi niya habang bumabagsak ang mga luha. Lumapit si Clarice, nanginginig ang tinig. Naniniwala na po ba kayo sa akin ngayon? Hindi agad sumagot si Armando. Pinagmasdan lamang siya ng tahimik na para bang huminto ang oras. Anak ko, bulong niya sa wakas, halos pabulong. Buhay ang anak kong munting prinsesa. Napaluhod siya, humahagulgol na parang lahat ng taon ng sakit ay biglang bumalik. Lumapit si Rafael at ipinatong ang kamay sa balikat ng ama. Narito na po siya, Itay, ligtas siya. Tumingin si Armando kay Amara at sa kabila ng mga luha nasabi pa rin, iniligtas ninyo ang buhay niya. Ilang taon kong sinisi ang Diyos. Iniisip na kinuha niya ang lahat sa akin. Ngunit kayo pala ang nagbalik ng pinakamahalagang bahagi. Maraming salamat. Sumagot si Amara sa pagitan ng mga hikbi. Ginawa ko lang ang gagawin ng kahit sinong ina. Hindi mapigilan ang muling pagkikita. Tumayo si Armando at niyakap si Clarice ng mahigpit. Patawarin mo ako sa mga sigaw ko noong gabing iyon. Bulag ako sa sakit. Kung alam ko lang kung sino ka, hindi ko sana nagawa iyon. Umiyak siya sa mga bisig ng ama. Wala namang kailangang patawarin. Hindi ko rin alam noon kung sino ka. Tahimik na tumingin si Rafael, pinipigilan ang emosyon. Ang pamilyang akala niyang nawala ay muling buo sa paraang hindi inaasahan. Makalipas ang ilang sandali, huminga ng malalim si Armando at pinunasan ang mukha. Simula ngayon, dito ka natitira sa akin. Sapat na ang panahong nawala sa atin. Umiling si Clarice, ngunit may ngiti ng katapatan. Gusto ko po iyon. Ngunit hindi ko rin kayang iwan ang buhay na nagpalaki sa akin. Si Amara ay ina ko at ang baryo ay tahanan ko. Gusto kong hatiin ang oras ko sa dalawang mundong iyon. Sandaling nag-isip si Armando bago tumango. Ayos lang, anak. May karapatan kang mahalin ang taong nag-alaga sa iyo. Hindi ko iyon kukunin. Nang maramdaman ni Rafael ang gaan ng paligid, lumapit siya na may ideya. Itay, bakit hindi natin gamitin ang pondo ng kumpanya para tulungan ang baryo? Napakaunti nang meron sila at doon nabuhay si Clarice ng lahat ng panahong ito. Tumingin si Armando sa anak at agad sumang-ayon. Tama ka, iyan man lang ang magagawa ko para sa mga nag-alaga sa anak ko. Simula ngayon, hindi na maghihirap ang baryong iyon. Nagpasalamat si Amara, halos hindi makapagsalita sa tuwa, habang si Clarice, hawak pa rin ang kwintas, ay tumingin sa lumang larawan ng batang babae sa dingding. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit parang may kakaibang pakiramdam ang kwintas na ito, sabi niya pilit ng ngumiti. Sumagot si Armando, dahil palagi itong bahagi ng iyong tahanan. Niyakap niya ulit ang anak at sa pagkakataong iyon, hindi na iyon yakap ng pagkalito, kundi yakap ng pagkilala. Ang sakit ng maraming taon ay unti-unting napalitan ng kaginhawahan. Ang mga sumunod na araw ay ibang-iba sa anumang naranasan ni Clarice, Amara, Armando at Rafael. Sa unang pagkakataon matapos ng napakahabang panahon, may magaan na ngiti sa mukha ng milyonaryo. At simple lang ang dahilan. Tinutupad niya ang mga pangako niya. Dumating ang mga truck sa maliit na baryo, may dalang mga kahon ng pagkain, kagamitan at materyales para sa pag-aayos ng mga bahay. Pinagmamasdan ng mga taga-ron, hindi makapaniwala na ang makapangyarihang lalaking yon ay tunay na tumutulong sa kanila. Si Armando mismo ang nangangasiwa, naglalakad sa mga daang lupa kasama si Rafael. Itay, sabi ng mga taga-kumpanyang elektrika, bukas ay magkakailaw na lahat ng bahay, sabi ng anak. Tumango si Armando, labis ang kasiyahan. Matagal nila itong hinintay, panahon na para kami naman ang magbalik. Pinapanood sila ni Clarice mula sa malayo, tumutulong magbaba ng mga kahon ng pagkain kasama ang mga kapitbahay. Nang makita niyang papalapit ang ama at kapatid, ngumiti siya.
Hindi ko pa rin lubos maisip na nangyayari talaga ito. Dati, kandila lang ang ilaw namin, ngayon may mga bagong poste na sa bawat kanto. Sumagot si Armando ng mahinahon. Ito pa lang ang simula, anak. Inalagaan ng baryong ito ang buhay mo nang hindi ko kaya. Kaya nararapat lang na ako naman ang mag-alaga rito. Lumapit si Amara, pinupunasan ang mga kamay sa apron. Ginoong Armando, hindi ko po alam kung paano magpasalamat. Hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong pag-asa ang mga tao rito. Ngumiti siya. Huwag ninyo na po akong tawaging Ginoo, iniligtas ninyo ang anak ko. At walang kayamanang katumbas niyon. Sa tulong ng kanyang pamumuhunan, natupad ni Amara ang matagal ng pangarap. Nakapagbukas siya ng maliit na tindahan ng matatamis sa pasukan ng baryo. Payak lamang ang mga estante, ngunit ang halimuyak ng bagong lutong tinapay at cake ay umaakit kahit ang mga naglalakad mula sa malayo. Lagi siyang tinutulungan ni Clarice, nag-aasikaso ng mga mamimili at nagtatawa kasama ng mga bata. Isang hapon, pumasok si Armando sa tindahan at tumingin sa paligid, bakas sa mukha ang kasiyahan. Balang araw, sisikat ang tindahang ito, at kapag nangyari iyon, gusto kong manatili ang pangalan, Doces da Amara. Iyan man lang ang magagawa ko para maging walang hanggan ang itinayo mo. Napangiti si Amara na paluha sa tuwa. Hindi ko akalaing maririnig ko pa ang ganyang mga salita sa buhay ko. Unti-unting nagbago ang baryo. Ang mga bahay ay pininturahan muli. Lumago ang kalakalan at itinayo pa ang isang maliit na plaza na may palaruan para sa mga bata. Ang dating tahimik at limot na lugar ay naging kilala sa kabaitan at payak na ganda. Aktibong nakibahagi si Rafael sa proyekto. Lumilikha ng programang panturismo na nagdadala ng mga bisita tuwing katapusan ng linggo. Kailangang makita ng mga tao kung gaano kaganda ang lugar na ito, madalas niyang sabihin. Habang pinagmamasdan ni Clarice ang lahat ng umuunlad, gumaan ang kanyang puso. Tila unti-unting ibinabalik ng buhay ang lahat ng nawala sa kanya. Isang umagang maliwanag, nakaupo siya sa beranda ng bahay. Tanga ng lumang larawan ng kanyang tunay na ina, ang babaeng madalas banggitin ni Armando na ngayon ay kaya na niyang yakapin sa alaala. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha sa larawan at biglang bumalik ang mga alaala na parang pelikulang mabilis at matindi. Naalala niya ang bus na tumatakbo ng mabilis, ang driver na sumisigaw at ang matapang na amoy ng alak sa hangin. Naalala niya ang pintuang maluwag, ang takot na unti-unting lumalakas, at ang biglaang pasya na tumalon nang maramdaman niyang nawawala sa kontrol ang sasakyan. Ang pagbagsak, ang hampas ng hangin, ang tunog ng impact, at pagkatapos, ang katahimikan ng gubat. Tumalon ako, bulong niya, luhang nangingilid. Nabuhay ako dahil tumalon ako. Pagdating ni Armando, agad niya itong tinawag. Pa, naaalala ko na ang lahat, sabi niya nang nanginginig ang tinig. Lumapit si Armando, halatang nag-aalala. Ano ang ibig mong sabihin, anak? Ikinuwento ni Clarice ang bawat detalye. Ang lasing na driver, ang sandaling naramdaman niyang may panganib, at ang tapang na nag-udyok sa kanyang tumalon. Dapat nasama ako sa bus na iyon, pero may nagligtas sa akin. Siguro si Diyos o si Mama. Hindi napigilan ni Armando ang mga luha. Isang himala ang nagligtas sa iyo, Clarice. Lahat ng dasal ko kay Diyos ay isang pagkakataon lang na makita kang muli. At ngayon ko lang naunawaan, hindi kanya kinuha sa akin, itinago ka lang niya sandali. Niyakap siya ni Clarice, sabay silang umiyak. Akala ko nawala na ang lahat pa, pero ngayon alam kong nagkaroon ako ng dalawang pamilya. Lumabas si Rafael sa beranda at nakita silang magkayakap. Matagal nga, pero pinagsama pa rin tayo ng tadhana, sabi niya, may ngiti. Tumango si Armando, tumingin sa langit. Oh anak, kakaiba talaga kung paano inaayos ng buhay ang mga bagay na akala natin ay wala ng pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, nag-iba na ang anyo ng baryo. May ilaw na sa bawat kalsada at kumikislap ang mga bintana sa gabi. Tumunog ang kampana ng maliit na simbahan, hudyat ng misa ng pasasalamat na ipinahanda ni Armando. Maaga pa lang ay nagsidatingan na ang mga tao, suot ang kanilang pinakamagandang damit. Magkasamang pumasok sina Clarice, Amara, Rafael at Armando at naupo sa iisang upuan. Nagsimula ang pari sa kanyang sermon tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at bagong simula. Pinagbubuklod ng Diyos ang mga pinaghiwalay ng panahon, sabi niya.
At kapag nangyari iyon, ibig sabihin walang sakit na nasayang. Habang nagsasalita ang pari, tumingin si Armando sa dalawang babaeng nasa tabi niya at nakadama ng bagay na matagal na niyang hindi nararanasan, kapayapaan. Hinawakan niya ang kamay ni Clarice sa kaliwa at ang kay Amara sa kanan. Walang salitang binitiwan, ngunit sapat na ang kilos na iyon. Napagtanto niyang ang puwang sa puso niya mula nang mamatay ang asawa ay tuluyan ng napunan. Si Rafael, na nakaupo sa tabi, ay tahimik lang na nakatingin, puno ng pagmamalaki sa muling nabuo nilang pamilya. Pagkatapos ng misa, tumagos ang sinag ng araw sa makukulay na salamin ng simbahan at tumama kay Clarice. Ang kwintas sa kanyang leeg ay kumislap ng maliwanag, nagbabalik ng mga kulay sa sahig. Napangiti si Amara. Palaging espesyal ang kwintas na iyan. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Mahinang sagot ni Armando. Iyan ang sagisag ng lahat ng nawala at ng lahat ng natagpuan natin. Hinawakan ni Clarice ang kanilang mga kamay at sinabi, iyan ang kwento natin, isang kwento na nagsimula sa sakit pero nagtapos sa pag-ibig. Muling tumunog ang mga kampana at ang maliit na simbahan ay napuno ng tawa, yakapan at luha. Sa labas tumatakbo ang mga bata sa bagong gawang plaza at ang amoy ng matamis na tinapay mula sa tindahan ni Amara ay kumalat sa hangin. Huminga ng malalim si Armando at sinabi kay Rafael, tingnan mo sa paligid anak, iyan ang totoong mahalaga. Sumagot si Rafael na may ngiti. Natuto tayo pa. Minsan, kailangang mawala muna bago mo maunawaan ang halaga ng mga bagay na maaari pang mailigtas. Tumingala si Clarice sa langit at pumikit. Dama ang hangin sa kanyang mukha. Ang liwanag mula sa vitral ay patuloy na naglalaro sa kanyang kuwintas. Tila ba ang alaala ng kanyang ina ay naroon, buhay sa bawat kulay. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang nakaraan ay hindi na pasanin, kundi landas na nagdala sa kanya sa lugar kung saan siya tunay na nabibilang, sa pagitan ng pag-ibig na kumupkop at ng pag-ibig na matagal na naghintay. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwentong ito hanggang sa dulo. May isa pa kaming nakakaantig na paglalakbay na naghihintay sa iyo, narito na mismo sa iyong screen, i-click mo lang at panoorin. Kung hinipo ng kwentong ito ang puso mo, mag-subscribe ka sa aming channel. Ang simpleng hakbang na iyon ang nagbibigay sa amin ng lakas para patuloy na bigyang buhay ang mga tunay na kwentong karapat-dapat tandaan. Ipaalam mo sa amin sa komento kung saang bansa ka nanonood at kung maaari ibahagi ito, dahil minsan ang isang kwento ng pagbangon ay sapat na para may hindi sumuko.